Mga kapulisan, abay ikinagulat ang totoong motibo ng pagpaslang or gumpagawa ng krimen sa mag-ina na viral na pinag-uusapan ngayon na isang babaeng pulis at ang kanyang anak na natagpuan na wala ng buhay. So, yan po ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Noong February 2, 2026, isang nakakagulat at malungkot na balita ang umani ng atensyon ng publiko sa Pilipinas. Isang karagdagang suspect na sa brutal na pagpaslang sa isang babaeng pulis at ang kanyang 8 taong gulang na anak ang kusang nagsuko sa otoridad. Di umano'y ay dahil sa nakonsensya at takot. Ang balitang ito ay nagpukaw ng malaking diskursyo sa publiko tungkol sa pangyayaring ito, pananagutan at hustisya at epekto ng insidente sa lipunan at mga naulilang pamilya. Ang pagpaslang sa mag-inay isa sa pinag-uusapan na pangyayari kamakailan lamang at nagdulot ito ng sama-samang paghahangad ng hustisya. Sa ulot na ilalabas ng GMA Integrated News at kumpirmadong inilabas sa kanilang portal, isang suspect na hindi pa nadadala ng pulisya ang kusang pagtungo sa Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit or QCPD ay CIDU. So ang insidente ay nangyari or naganap. Kailan nga ba ito at paano naganap? Diskusyon, ang gumawa ng krimen ay ang kanyang inaanak sa kasal. Si Pia Katrina Panginiban at si Christian Suarez Panginiban. At ang kanyang accomplice si Hill Valdemoro D. Jr. Meron po silang transaksyon na sa pagbenta ng isang Toyota Innova na nagkahalaga ng 450,000. At ibinigay yung pera dito sa kay Dayan Molinito. Sa bahay pala ni Panginiban ay pinatay si Dayan Marie Molinito sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Ang mga biktima ay sina Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molinido, ang babaeng pulis na pangunahing biktima sa nasabing krimen, at ang kanyang anak na si John Ismael, ang 8 taong gulang na anak ni Molinido. Ayon sa mga ulat, huling nakita ang mag-ina noong January 16, 2026 at iniulat silang nawawala noong January 19. Sa susunod na mga araw, natagpuan ng mga katawan nila Molinido ay may tama ng bala sa ulo at natagpuan sa Pulilan, Bulacan, habang ang bangkay at ang anak ay nakabalot ng plastic at natagpuan ng isang calamansi farm sa Victory Tarlac noong January 29. Noong Feb 2, isang individual ang sinasabing kapatid ng isa sa mga naunang inaresto ang kusang nagpayag sa sarili at nagtungo sa QCPD CIDU. Ayon sa National Capital Region Police Officer NCRPO, ang suspect ay nagsabing nakukonsensya siya at natatakot, dahilan kaya naging desisyon sumuko sa mga otoridad. Ang suspect ay hindi unang nadawit sa krimen. Mayroon una ng 3 suspect na naaresto noong January 30 to 31. Si Pia Katrina Panganiban, isang car agent, at si Mr. Christian Suarez Panganiban. Ito po ang asawa ni Pia at dating miyembro rin ng pulis or miyembro ng PNP. Si Mr. Hill Valdemoro D. ay isa pang individual na inaresto. Ang bagong sumukong suspect ay di umunay kapatid ng isang naunang dinakip at ayon sa mga investigador, posibleng may kaugnayan din siya sa pagdadala o paglilinis ng crime scene, bagamat ang eksaktong papel niya sa mismong krimen ay pinaiimbestigahan pa ng mas malalim. Ano nga ba ang ibinalik ng suspect? Ayon sa panimulang impormasyon, ang sumukong suspect ay maaaring may alam tungkol sa kung paano naganap ang krimen. Sa iba pang mga ulat na lumabas sa social media at iba pang mga outlets, may mga pahayag ng mga suspect na one of them ay nagsabing nakita niya mismo ang pagpaslang sa mag-ina sa loob ng bahay ng isang car agent sa Quezon City noong gabi ng January 16. Gayunpaman, ang mga pahayag na ito ay hindi na
opisyal na bahagi ng mga korte o legal na dokumento. At ang mga detaling ibinalik sa suspect sa pulisya ay bahagi pa rin ng investigasyon at verifikasyon ng mga otoridad. Ang mga naunang suspect at ang kanilang kaugnayan. Ang pagkakakilanlan ng mga suspect ayon sa mga ulat, ang car agent at ang dating pulis na mag-asawa na si Pia at Christian Panganiban ay naaresto noon at itinuturing na pangunahing suspect. Ang isang suspect ay potentially na naitala na rin sa pagdetail ng mangyari sa gabi ng krimen. Ang bagong sumukong suspect ay kapatid ng isa sa mga naunang werecourt. May iba pang mga ulat mula sa ibang news outlets na naglalabas din ng mga bagong impormasyon. Halimbawa, isang ulat na nagsabi na si Pia Katrina Panganiban ay hindi lamang pinaghihinala ang may papel sa krimen, ngunit posibleng sangkot din sa ibang illegal na gawain tulad ng panlilinlang sa mga transaksyon ng pagbebenta ng sasakyan at posibleng pagkolekta ng large sums of money mula sa multiple complaints ng mga biktima. Ayon po sa investigasyon ng mga pulisya at ebidensya sa Southern Police District, ang mag-ina ay pupuntang Quezon City upang magkita at isang transaksyon sa pagbebenta ng sasakyan ay inaasahang magaganap. Sa bahay ng car agent sa Quezon City, may mga bakas ng dugo na nakita ang mga otoridad na nagpapatibay ng suspecha na nagkaroon ng karumal-dumal na pangyayari doon bago natagpuan ang katawan sa Bulacan at Tarlac. Ayon pa sa ibang impormasyon na lumalabas sa media, ang mga suspect ay posibleng pinagplanuhan ang krimen, gumagamit ng ilang paraan upang itago ang ebidensya at palabnawin ang kanilang mga bakas sa mga lugar kung saan nakita ang katawan nito. So ano nga ba ang naging reaksyon ng mga pulisya at ng pamahalaan? Ang nangyari agad na kinundina ng mga otoridad kabilang ang Philippine National Police. Ayon sa kanila, ang kaso ay binigyan ng mataas na prioridad upang matiyak na ang hustisya ay may bibigay sa mga biktima at kapamilya nito. Sa isang maagang pahayag, sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartaes Jr. na may idea na ang pulisya kung ano ang dahilan at motibo sa likod ng pagpatay. At ang mga pangalan ng mga sangkot ay alam na rin na balak nilang ilabas sa publiko sa tamang oras upang matiyak na may sapat na ebidensya bago ilahad sa media. So ano nga ba ang naging reaksyon ng mga publiko at pamilya ng biktima? Ang malungkot at brutal na insidente ay nag-iwan ng malalim na sugat sa pamilya at mga kaanak ng mga mag-ina. Sa isa pang ulat na sumunod sa mga unang balita, masalimuot ang damdamin ng ama ng 8 taong gulang na bata na hindi matanggap ang pagkawala ng anak niyang puno ng pangarap at potensyal. Marami sa publiko ang nagpahayag ng sama-samang pagkadismaya sa krimen at nanawagan ng agarang hustisya. Ang pagsuko ng isang suspect ay nakitang isang hakbang na papalapit na paglutas ng kaso. Subalit marami pa rin ang naghihintay ng mga kompletong impormasyon at formal na paglilitis para sa mga sangkot. Ito ay bahagi ng mga malawak na usapin kung paano dapat harapin ang lipunan ng karahasan at pananagutan ng sino mang nagnanais gumawa nito. So ano nga ba ang mga susunod na hakbang sa legal na proseso? Pagkatapos ng pagsuko ng suspect ng mga otoridad ay inaasahang isa sa ilalim sa inquest at formal investigation ang suspect para malaman kung ano ang eksaktong papel niya sa krimen. Ikukulong o haharapin sa korte ng mga suspect na may sapat na ebidensya na magpapatunay ng kanilang pagkakasangkot. Ipapakita sa publiko ang nang mamamahayag ang magiging mahalaga o mga bagong detalye at progreso ng kaso habang nirerespeto ang due process at ang karapatan ng mga akusado. Ang mga gawaing pagdinig sa korte ay magiging mahalaga sa bahagi ng proseso upang matiyak na ang hustisya hindi lamang isang balita kundi aktwal na naipatupad para sa pamilya ng biktima. Ang pagsuko ng isa pang suspect sa kaso ng pagpanaw ng isang policeman at ang kanyang anak ay isang malaking hakbang sa pagpapatupad ng hustisya sa krimen na ito. Ito ay hindi lamang isang balita. Ito ay isang tawag para sa transparency, pananagutan at mas malalim na pagsusuri
kung paano napasama sa ganitong sitwasyon ang mga taong kasama sa komunidad at otoridad. Ang pag-asa ng marami ay nasa tamang investigasyon, hustisya para sa mga biktima at ang pag-iwas sa ganitong uri ng karahasan sa hinaharap. Ito rin ay paalala sa lipunan kung gaano kahalaga ang respeto sa buhay at batas at kaayusan at ang epekto ng krimen sa pamilyang naulila. Sa ngayon po ay hawak na po ng kapulisan ang mga bagong magiging testigo / na mga akusado sa nasabing krimen, dahil pagkatapos po sumuko ng isang helper na isa rin sa mga tinatawag na accessories of the crime, matapos niyang aminin ito dahil siya po ay nakonsensya, itinuturo nito ang car agent at ang dating pulis na siyang asawa ng car agent. So ayon po sa investigasyon is pabago-bago ang kanilang mga statement, lalo na itong yung inaanak ng pulis. Pero ang pinakamasakit pa nito is talagang gumagawa sila ng paraan para to cover up yung kanilang ginawa dun po sa mag-ina. Dahil sinasabi po ni Pia Katrina Panganiban na isang car agent na ang pinaka-mastermind sa ginawang ito sa kanila po doon sa mag-ina, tinuturo niya po yung dating asawa nitong pulis. At sinabi rin ng mga kapulisan na matapos sumuko din ng isa sa mga kasambahay na siyang nakakita kung paano, saan ginawa ang krimen. Ito po isang malaking pagpapatunay na talagang itong si Pia at si Christian at ang tinuturong individual na si Hil Baldemero D ang nakikitang prime suspect sa pagpanaw nito. So, base po sa pulis ay 30 na mga individual ang inaasahan nilang magtutungo dito po sa pulis para po ituro individual at talagang formal na ituro ito pong si Pia bilang tinaguri ang talagang legit na scammer, kasi parang talagang ito talaga yung kanilang takbo ng business nila, na magbebenta sila or parang hihingi sila ng mga down payments doon po sa mga naghahanap ng sasakyan, and then mangangako sila na bibigyan nila ng sasakyan pero eventually wala naman pala silang sasakyan na hawak. So yun talaga yung pinaka ginagawa nitong mag-asawa na to. Kaya talagang sobra po yung 100% sinasabi ng kapulisan na malapit na po na ma-solve ang case. Kaso nga lang, meron pa rin silang ibang tinitignan na anggulo. Since tinuturo po nitong si Pia na ang mastermind sa mga pangyayaring ito, yung dating asawa nito, ay may niimbestigahan pa rin ang ibang anggulong ito. So sa ngayon ay meron pong mga nakalap na balita pa o nakalap na ebidensya pa ang mga kapulisan at naghahanap pa sila ng tiyempo para ilabas ito sa publiko. So sana makuha na po na mag-ina yung hustisya na kanilang hinahanap.